to our backyard na tayo. Okay, welcome to our backyard. Makita mo, mayroon ako ditong kalamansi. Nice. Few months from na, ito, mayroon na nga ng mga bunga, no? Okay. Alam mo, ito, magkano to? 15 pesos. Hinati ko, so 750 lang tong isang pot na to, kaysa bibili ka pa ng 100 pesos. So punta lang kayo sa mga refilling station Na mga sira na mga maghingi ka ng mga sirang ibenta nila yon 15 to 20 pesos. So yun ang tinataniman ko. Maski yung mga ko, yung mga dragon fruit ko diyan. Yan makita mo mayroon na akong mga So subukan ninyong invest ito potting seedlings. So grabe ito. Every week, maka-income ako ng 10,000 dito. 10,000? Oo, sa mga potted seedlings. Wow. Alam mo, halimbawa ito, tagtatlo ang 100, hindi ko, mga Thai basil man to. Ito, kuanto, itong Thai basil, ito ang holy basil. Pati mga tambaw sa hubag na ako. Mayana ba ni tayo? Mayana? Mayana. Ito Tarragon. Itong itong mga mga strawberry. Alam mo ba magkano bili ko isang ganito sa Mayana? 150 each. Pero ngayon, bumili ako ng 5 sa Mayana Mayana Peak. Yeah, September Okay. bumili ako. Hindi, mga August siguro bumili ako ng 5. Pero alam mo kung magkano nang nabinta ko nito? Dami na. Pero ang binta ko tatlo for 200. So hindi 150. Hindi 150. Mga tag 70, less than 70 pesos ang binta ko nito. Marami akong order. Kaya pinalaki ko muna ng konti. Ito, pwede na ito i-release. Tatlo for... Para saan na siya tayo? Strawberry ito. Strawberry? Oo. Strawberry pala yun. Strawberry. Ito, seedlings ng strawberry Oo. Potted seedlings. Potted seedlings ng strawberry. 200 for 3. So nag-umpisa lang to ng 5. Ito ang umpisa. Every now and then, mayroon na siyang mga runners. Kung tingnan mo ito, mayroong 2 runners. Yan ang itatanim. Yan ang i-ano mo lang dito. Halimbawa, yan, kay runners naman yan. Kuha ka ng bakanting Pat. bakanting pot. Ito. Ilagay mo lang to. After 1 week, pwede mo na ibenta. Tatlo, 200 na. 3 for 200. Kaya yun ang So, marami akong mga seedlings ito. Tarragon. Ganda nitong tarragon sa mga herbabuy na. So, ito sa likod. Okay. Ito biyabas to siya. Bayabas. Tapol nga native nga biyabas. Mm-hmm. Daghan mang mangitag biyabas. Di ako silang kuanan og native nga tapol. So, after 1 month siguro, pwede ko na itong mabinta. 3 for 100. So, nakatulong na to. Kanito, yun sa man Kuha na siya, kana gyapong duckweed nga giant duckweed. Giant duckweed. Kani Kuan, mga cutting na siya, mulberry cuttings. mulberry. So ayan, napakaraming seedlings Kini, mga kanukis. Alam mo ba, ginagawa ko nito? Ako, Bunot. Cutting, ginagawan ko ng akong nagawa rin ito. Bili ako ng ng screen. Pinorm ko, nilagyan ng kukupit. So, pwede na Pera to, na. 150. Pera na. So, Ayan. ito ang mga na pwedeng kikita sa farming basta depende sa diskarte. Diskarte lang. So, palagi kong in-encourage nga mga kapitbahay dito na tanim rin sila. Kung hindi sila makapag-market, dalhin nila dito. Baka mayroong gustong bibili, sa kanila yung binta nila. Ayos. Sige mga kanukis, may 3 questions ako ngayon kang Tatay Boy para ma-share din niya yung sa experiences niya. So ngayong araw, i-question natin sa kanya at
alam ko na ginto yung mga sagot niya mga kanukis. So, handa na ba kayo? So, number 1 question tayo. Bakit napamahal ka sa farming? Bakit? Oh, yun. Sige. Actually, posible parang tinuod mo yung bakit na pamahal. Pero hindi mo muna ako tinanong kung mahal ko pa ba talaga ang farming. No? Sige. Diretso. Okay. Okay, sige. Bitaw, mga kapatid kong mga, lalo na sa mga mga anak ko, mga bata pa ngayon. Alam ko ang mga sitwasyon ng farming na kaya naisip ko na hindi kayo masisisi na ayaw nyo ng farming. Pero i-share ko rin sa inyo yung yung kabataan ko. Dahil dati wala rin akong hilig talaga sa farming. Pinaka ko talagang farming, pinaka hate kong farming. Actually kami mga parents ko, mga magsasaka man talaga dahil grade 5 lang yan abot ng papa ko, grade 4 naman ng mama ko. So sila nagpa-farming lang talaga. At saka yung farm nila hindi malaki, yung maliit lang. Pero napagtantya ko ngayon na paano nila kami napapaaral? Kasi siyam kami. Oh. Parang ko na rin na-picture out ko ba na kami talaga yung mga bata pa kami. Bugbog sarado talaga kami sa pagpa-farming. Kaya pumasok sa isip ko ang hatred ng farming kasi parang dito sa farming talagang ang saka palaging sinasabi sa mga magulang namin na kung ayaw nyo matulad sa amin, mag-aral kayo. Oo. So, naging na rin yun, na parang hate ko ang farming, na ayaw ko talaga ng farming. Pero, dahil stricto naman yung mga parents ko dati, ganun naman yung mga matanda talaga nung una, nagpa-farm pa basta bakasyon sa farm talaga kami pero wala sa yung kibali yung niibig mo bang farming, talagang hindi ko iniibig ang farming. Hindi ko akalain na nagpa-farm ka na napamahal ko ng farming. Okay, sige. Okay, pag retire ko, alam mo naman pag nagtrabaho ka sa private company. Pag nag-retire ka, mayroon kang pera makuha as retirement. Pero ang pensyon mo talagang katiting lang. Hindi pwedeng pangbili ng maintenance mo. So nakita ko na parang wala akong ibang opsyon kundi babalik doon sa pagpa-farming. Mayroon naman kami maliit na lupa. So sinubukan kong i-farm. At saka dahil sa pinag-aralan din siguro, kaya advice ko sa inyo, yung maski ayaw niyo yung farming ngayon, pero darating rin yung panahon na gusto na niyo yung farming. Yeah, tama. Dahil mayroon naman kayong mayroon nang ibubuga kasi nakapag-aral na. Once kasi makapag-aral ka, mas lalong malaman mo kung ano ang tamang gagawin, mas marunong na sa diskarte. Kaya yun ang ginawa ko, nag-diskarte ako sa farming. So, mayroon kaming palayan. Yung palayan namin dati, magha-harvest na ng pinakamalaki yung umabot ng 300 to 400 cabans per cropping season. Pero, bakit kinonvert ko yung palayan ko into an integrated farm? Tinaniman ko ng mga punong kahoy, mga bungang, mga fruits. Ginawa kong garden yung saka nag-alaga ako ng mga Hayop. Hayop. Mayroon akong kunting baka, mayroon kunting manok, puro kunti, basta mayroon akong kunti. Itanong niyo kung anong wala ko. So next time pupunta tayo doon sa farm nila. Actually hindi ito actual yung farm nila. Nasa backyard lang ito ng kanilang bahay. So next question tayo. Hanggang kailan ka magpa-farming? Palagay ko habang nabubuhay na siguro. Wow. Kasi nalaman ko na mayroon palang pera sa farming. Meron. Kita mo, mayroon akong pinagawa dito. Saan to galing? Galing sa farm ko. Yung bahay niya, no?
Bahay na yan, wala oh. wala akong para pang tayo ng bahay galing sa Retirement. o sahod, wala. By the way, ang retirement ko ginasta ko yung kalahati sa hanging bridge ng farm ko. Farm. Nawas out ngayon. Kaya parang ayaw kong pumunta doon dahil parang Masakit pa ang loob. masakit pang loob ko dahil ginasto ko yung yung retirement ko pagkatapos nasira na. So anyway, mayroon rin akong daycare doon. So basta tama lang pagpa-farm mo, may pira talaga. Yeah. Payo ko integrated farming. So halimbawa, paano ba yung halimbawa, mayroon akong mga baka. Yung ipot ng baka, sinisave ko. Mayroon akong mga sack dito na nilagyan ng ipot ng baka dahil ginagawa kong vermicomposting. Ginagawa kong ready-mix garden soil. Yeah. Usong-uso ngayon. So Integrated farming. Integrated farming. So mayroon yung mga tanim ko doon, hindi na ako kailangan ng abono kasi mayroon namang tae sa baboy. So, yun ang sikreto. Kasi kung mag-fill ka sa isang halimbawa, gawa ka ng garden. Pag minsan mag-fill ka dahil minsan mura yung pag-harvest mo, mura. O di hindi ka masyadong masaktan dahil mayroon kang iba. May ibang source. Mayroon kang ibang source. Yeah. Yun ang maganda sa integrated farming. At saka minsan yung output ng isang product, pwede mong gagawing input sa isang product, hindi mo na kailangang bibili. Yeah. Halimbawa, yung pagkain mo ng manok. So, ang pagkain mo ng manok, halimbawa, instead of feeds, mayroon ka ng mga darak na galing sa mayroon kang kunting palayan o mayroon kang maisan. So, makakadagdag na. Makadagdag na. Yung output mo doon, pwede mong, imbis na ibenta mo, pwede mong ipakain sa hayop mo, sa mga alaga mo, para yung alaga mo ang ibenta mo, malaki ang tubo mo. Ayos. Yun ang Third question. Okay. Third. Ano ang encouragement mo sa mga next generation farmers? Okay. Ang encouragement ko sa mga next generation farming, isa talaga is mag-aral kayo paano ang tamang farming. Yeah. Tamang technique talaga. Kasi kung gusto lang yung mag-follow sa mga magulang natin, hindi naman dahil yung mayabang na tayo, mas marunong tayo sa magulang natin, pero para ma-improve natin yung sistema nila. Kasi mayroon pa talaga sila mga sistema na hindi pa tama. Yeah. Ngayon, maraming oportunidad ngayon na makapag-aral. Like for example, yung sa TISDA scholarship. Kung gusto niyo mag-enroll, punta lang kayo sa Igay's Farm. Tatlo na dito ang farm ditong ginagawang learning site. Okay. Tutings Farm sa Corelia, Igay's Farm sa Panglao, mayroon ring Lubit's Farm sa Dimiao. So, ang maganda doon, paaralin ka pa, turuan ka pa paano pag-farm, mayroon ka pang allowance. Ayos. Ako nakatanggap ako ng 6,000 plus na allowance after graduation. Pero tiis lang kayo sa 29 days. Kung nakapagtiis tayo ng 8 years bago makatapos ng pag-aaral, hindi lang 8 years, no? Sobra. 6 years elementary, 4 years, 10. Ngayon, 15 years. Yung 29 days bang hindi natin matiis? Yun ang magandang makakuha kayo ng confident na hindi na kayo mahiya bakit naging farmer ka pa. Nice. Minsan yun ang problema ngayon. Maraming hindi mag-farm dahil mahiya. Gagawin natin na ang farming is an equal option, equal opportunity sa ibang mga profesyon. Hindi yung kasi wala nang ibang paraan. Sa ngayon pa kasi, parang kung wala na tayong ibang paraan, magpo-farming na lang. Gagawin natin na isang magandang opsyon na mamimili ka. Sabihin mo, mag-farming ako, income ako ng 20,000. Mag-maestro ako, income ako ng 20,000. Farming na lang. Ganun. Isang opsyon na. Equal opportunity na. Equal opportunity. Equal opportunity. Yun ang suggestion ko sa inyo mga kabataan ngayon. Thank you, Tay. Thank you. So, yun nga mga kanukis. So rich yung mga words ni Tatay Boy.
Kaya yung sinasabi ko sa tagline ng ating channel is, an educated farmer is a successful farmer. So, living testimony ng ating tagline na yung season ng ating pagpa-farm, mga kanukis. Ayos!